How di Carabao, di ba? Tutem. Paano? Feeling ko ito na yun. Tapos... Oh! Yun! Wow! Dapat barbaro sa mukha mo. Magandang tanghali mga first timers, tanghali na, as in saktong alas 12. Nasa Buliran, San Miguel, Bulacan kami. Kasama ko si Prisha. Babalik tayo ngayon ng DRT Bulacan sa Doña Remedios Trinidad. Pupunta tayo ng Campo ni Juan. Walang tao. Kailangan namin ng styro box para paglagyan ng karne at yelo. Nasa barangay Tartaro na tayo. Medyo nag-aalala kami dalawa ni Prisha kasi yung mga kakailangan namin hindi namin nabili lahat. Pero sabi naman nila along the way naman may mabibili na lang naman kami tulad ng mga uling na kakailangan natin sa pag-iihaw dun sa Campo ni Juan. Ang plano talaga is dapat maaga kami pupunta. Maghanap muna kami ng ilog o Cody Falls na pagliliguan namin, pero dahil nga tinanghali kami, edi tanghali na. Pero ang gagawin namin, ang plano na lang ay mag-check-in na lang na maaga sa Campo ni Juan, and then syempre pahingahan kasi wala naman masyadong activity doon kasi tahimik yung lugar na yon. Is check-in muna and then bababa at maghahanap tayo ng iba nating pwedeng pasyalan. Sa DRT tayo mag-overnight. Bukas pa tayo uwi ng Malolos. Kaya biyahe muna tayo. Ilan na lang? 9.4 kilometers. Nasa Campo ni Juan na tayo. Nakikita ko na yung mga bundok. Malapit na tayo. Campo ni Juan. Ito yung mga nakikita natin na mga pinupost sa Facebook. Ang tawag dito is TP House. Pero later, mahaba naman kasing oras natin dito. Ipapasyal ko muna to si Prisha sa ibang mga sites, location sites dito. Ano pa tawag dun? Location sites pa ang tawag dun, no? Location spots. Location, no? Spots. So iba pa mga lugar dito na napunta ko, like dun sa Digos Hills. Dadalhin ko siya dun. First thing natin gagawin dito is mag-inquire tayo. Syempre nagkaroon ng problema kagabi. Actually hindi naman problema. Nahirapan kami mag-transfer ng pang down payment dito kasi syempre ang reservation dito is through online. Tapos kailangan mo mag-send through GCash ng kalahati nung pag-stay nyo. Mura lang naman, 999 piso na lang, 1,000. 20 hours na pag-stay na yan dito sa Campo ni Juan. Okay? Tignan nyo to. Not sure kung yan yung tawag sa Barangay Kalawakan yan. Hindi ko kakayanin nito Pero parte ng DRT yan. DRT ang pinakamalaking
lupain dito sa Bulacan. Dalawa lang tayo dito, maghahabol lang Tinatawag tayo, na man. pinakamalaking landmass. May ano pala dito? May kuryente din. Akala ko wala. Makakapag-edit ako ngayong gabi. Okay. Nice dito ah. Uy, saan yung ilaw? Yun. So, medyo mainit ngayon pero later tonight, malamig na yan. Okay, iwan muna natin yung mga gamit natin dito. Open ko. Okay, tapos na kami mamalengke. Anyways mga first timers, nandito na tayo ulit sa kampo ni Juan. At palubog na yung araw. At nakapamalengke na kami. Siyempre, pag pupunta kayo dito, bring your own lutuan, bring your own uling, bring your own pagkain, diba? Ikaw mamamalengke, ikaw magdadala dito. At dahil nga, ayun nga, may malapit na town dito sa atin na kung saan mas malapit ka makakabili ng mga lulutuin nyo. Ito yung mga binili ko dati, di ba sabi ko magbabike vlogs ako. Sabi ko nakabili na ako ng mga lutuan. So, hindi man ako nagbabike ngayon, pero first time kong gagamitan itong lutuan na nabili namin ni Prisha sa Shopee. Yung mga portable lutuan kapag nagka-camping. Ito sana yung gagamitin ko sa bikepacking, pero soon magagawa naman natin yan. And yan, meron tayong butane dito. Ngayon lang ako gagamit nito. As in, first time. Boy, first time eh. Dito tayo magluluto ng tag dito? Hapunan natin. Magsasain. How di Carabao, di ba? 210. Paano? Disadvantage lang. Itong lugar na to is malapit siya sa kalsada. Kaya, syempre kapag araw, maraming turistang pupunta dito. Wala kayo man narinig kundi may mga dumadaan-daan ng mga tricycle, sasakyan, single na mga motor. Pero eventually later, mawawala din mga yan. Tatahimik din ang lugar nito. Feeling ko ito na yun. Tapos, oh! Yun! Wow! Dapat barbaro sa mukha mo. Hindi na kami mag-helmet ha. Pagkakalapit lang naman yung mga pupuntahan natin dito. Ano, kain tayo? Bukas ba yung kainan na yan? Sarado eh. Dito tayo kumain dati eh. Ito. Wow, iba na. Ayan, kainan. Kainan pa rin. Ayun, bukas pa rin. Bicol Express, adobong manok. Tilapia. Gusto mo nang inihaw? Adi. Ulam yata nila yan. Sa lugar na ito ng mukha. Wala nga akong pake kahit umitim ako eh. Mas gusto ko maitim ako eh. The more na maitim ako, the more legit na, alam mo yon, puro ko biyahe. As in, promise. Ganda oh! Wala tayo dapat yung pag-alala na magla-lockdown ng DRT. Tuloy-tuloy ang biyahe natin dito. Ayan na. Mount Lawal Adventures. Good afternoon po. Papasok po kami. 30 per head. Okay po. May tour guide po ba yun o wala na? Meron. Magkano po sa tour guide? 300 sa tour guide. Okay. Paano po yung tour guide namin? May nakamotor din po siya?
Okay, sige. Akala ko maglalakad lang yung tour guide. Oo, nakamotor kami tapos yung tour guide napaka-best na makatakbo sa likod namin. Sige lang, diretso lang kayo dyan. Bro, ano pangalan mo bro? Rico po. Ha? Rico? Pa-shoutout po. Oh, so Rico po. Rico po, no? Ano mo si Fernando po? Rico po, Rico, siya yung magiging tour guide natin. Oh bro, susunod kami sa'yo. Si kuya. Hindi, siya, magmotor siya. Akala ko maglalakad. Hindi po. Pwede din. Magmotor ka bro, sige. Let's go. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po kayo. Sige po. Salamat. Okay. Mount Lawad. Weirdo lang no, Mount Lawad. Mount, pero may ilog. O feeling ko nasa tuktok tayo ng Mount Lawad. Tapos ewan, tara. Ano? Alamin na lang natin, baba na tayo. Dahan-dahan lang. Madonna to eh. Ito yung mga gustong laro talaga ni Madonna. Mahal! Ay! Kung makikita nyo sa daan, yung kalsada, sinadyang gawan talaga ng Daan, no? oo. Parang binakbak talaga. Nakpak siya. Ay! Nagugulas ako. Grabe. Dapat hindi ka sa gitna, no? Kasi mabuhangin. Welcome to Mount Lawad Adventure Park! Grabe! Up! God! Bababa ako! Hindi, dandan lang. Bababa. Dandan lang. Wag kang kakabahan. Okay. Just enjoy the moment. Just enjoy the show. Alam mo, isa sa mga tinuro sa akin ni Nicolas. Kaya hindi. Nicolas umiikot ng Pilipinas na nakamotor. Pero hindi siya nakaksidente. Alam mo kung bakit? Alam mo kung anong bilin niya sa akin? Dapat palagi kang good vibes sa biyahe mo. Huwag kang mag-iisip na anong negative. Enjoyin mo lang yung biyahe mo. Yan ginagawa natin ngayon. Yay! Asan dito? Maglalakad pa po. Iwan muna natin si Madonna dito. Meron lang tayong konting lakad papunta dun sa ilog. Pwede naman tampakan niya yung Yan. Pwede yun. Safe naman dito to. Lalo po. Smart, mapag-globe, wala dito. Okay lang sa akin. Kasi, syempre, paminsan-minsan lang tayo napupunta sa mga lugar na to. May tinatawag nga kasi na disconnect to connect. Ano bang ibig sabihin nun? Pag di-disconnect ka sa internet, sa social media, at dun sa connect naman is makikiconnect ka sa nature. Yan ang sinasabi niyang disconnect to connect. Okay? So okay lang na walang So okay lang na walang internet dito. Basta ang importante, mayroong GPS para mapagpalipad tayo ng drone. Baboy mo. Ha? Baboy mo po 'yan? Hindi po yung... Grabe ka naman. Nasa DRT lang tayo, baboy. Baboy po nila po yun. Ha? Baboy lang talaga yan? Think before you say something. Yan. So along the way papunta dun sa river. Mga bantay yan dito, yung mga asong yan. There is always a way. So in fairness dito, along the way papunta tayo dun sa ilog. May mga kataga dito, may mga quotes dito, may mga positive quotes dito. Ang purpose niyan is para entertain ka, para hindi mo actually maramdaman yung pagod ng trekking. If you believe in yourself, you can be whatever you want to be. So, makikita ka sa palabas, isa kang shark, pero deep inside, isa kang Nemo. Dayuhan na. Oo, bago pa kasi. Yan yung mga first timers, ang ganda. Ganda dito!
Lino, kitang-kita. Okay. Mount Lawad, mga first timers. Pwede nyo puntahan. Bago sa pandinig. Syempre, bagong spot. Bago sa pandinig natin. Dito. Siguro nagkataon lang talaga na ano ngayon. Na walang... Hindi weekend. Kaya ganito ka konti lang yung mga tao. Pero sigurado tuwing weekend. Sobrang daming tao dito. Punta kayo dito kapag weekdays. Sayang hindi ko na malubog yung GoPro ko. Natatakot na ako kasi feeling ko pag nilubog ko yan papasok ko na ng tubig yan. Mukhang kailangan ko na ng bagong GoPro. Bili mo ako. Ha? Lino, no? Shokoy na naman ako nakita. Layo ah. So far, ito yung pinakamalinis sa lahat ng klase ng ilog na napuntahan namin dito sa DRT. Nangihinayin talaga ako na hindi ko malubog-lubog itong GoPro ko sa tubig. Gods! Paraiso! Grabe! Paraiso dito! Woo! Tignan nyo gaano kalinaw yung tubig ha. Nakikita nyo sa drone, naglalakay ang mga bato to. Nung nagkaroon ng malakas na bagyo dito sa atin, lahat ng ilog na meron dito sa DRT is connected lahat yan. Lahat yan nasalanta ng bagyo. Pero ngayon, nakaka-recover na yung mga kalikasan dito at bumabalik na sa dating ganda. Actually, nung dinaanan ng malaking tubig to, nag-form siya ng panibagong itsura. Kumbaga, naiba yung itsura ng mga ilog. At ang kinalabasan, mas naging maganda yung mga ilog dito. Mount Lawad, Lawad River. Parang walang ending yung mga bato-bato. Ang ganda dito. Sa 30 pesos na entrance per head plus 300 pesos na tour guide fee na which is nalaman ko na buong buo pala nakuha ng mga tour guide dito yung 300 pesos. Nakakatawa kasi syempre sabihin natin probinsya to. 'Di ba? Yung 300 isa ka lang kahit sa isang araw. Buhay ka na. Oo. 'Di ba? Kasi mababa naman yung cost of living dito sa probinsya. Pero isipin mo, kunwari, ako tour guide ako tapos magkaroon ako ng isang tour na sa isang araw makatatlo ako. O 900 pesos sa isang araw. Kukunti lang 'yun mula doon, 'di ba? Buhay na yung pamilya ko. Mag-tour guide na lang tayo. Mag-tour guide na lang tayo. Ito pa isang kagandahan sa nakikita ko sa lugar na to kasi kadalasan napupunta ako. Walang vandalism dito sa mga bato-bato. So hanggat maaari sana kung kaya nating mapanatili o ma-preserve natin na lahat ng mga bato dito is mai-preserve natin ng malinis siya na walang mga sulat-sulat. So sana, peace lang para mas mapanatili natin yung beauty ng nature natin na walang mga vandalismo.